Isa pong masayang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po muli ang inyong palatuntunang Adventist Med Facebook Live na hatid po sa inyo ng Adventist Medical Center Manila at ng kanyang Lifestyle Medicine Department. Sa mga nararating po ng ating broadcast na ito, sa mga binabaha pa dyan at siguro ay muulan pa, nawa po ay nararating kayo ng aming programang ito ng nasa mabuting kalagayan sa kabila ng inyong mga nararanasan. At ngayon nga pong araw ng Huwebes ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtutok muli. Samahan nyo kami sa isang ito, paminsan-minsan lang ito, bihira itong pag-usapan, ano? Pero marami ang makaka-relate dito, no? Ito pong underweight management, no? Kaya usually itong maraming overweight, no? Pero ito underweight tayo ngayon. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sandali. Minamahal naming Diyos, marami pong salamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa bawat isa sa amin. At sa mga pagkakataong ganito, kami po ay dumudulog sa iyo. Nais naming hilingin at tulungan niyo kami na maunawaan ang mga informasyon na aming mapapakinggan. At sa aming pagtanggap nito, magawa namin itong maibahagi din sa iba upang mas marami pang tao ang maging aware at maging malusog at higit sa lahat mas mabuti ang kanilang lifestyle. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So makakasama po natin sa ating talakayan ngayon at bibigyang linaw itong underweight management na ito. Magbibigay sa atin ng mga informasyon. Walang iba po kundi ang ating Associate Director ng ating Lifestyle Medicine Department at isa sa ating mga health educators, si Ma'am Eden Ilisan. Happy Thursday sa iyo, Ma'am Eden. Happy Thursday, Sir Wilson. Ganun din po sa ating mga kaibigan dyan. Yan. Ano ba itong pag sinabing underweight ka, paano? So, unang tingin lang ba ay makikita mo na ang isang taong underweight? At bakit kailangang i-manage? Yan. Masama bang maging underweight na lang habang buhay or underweight, bahala na. Okay lang siguro yan, no? Sabi siguro ng iba. Pero ano bang kailangan? Bakit natin to kailangan i-address, no? Yes. At anong mga lifestyle modifications at lifestyle practices ang kailangan natin gawin upang ma-level up tayo. Yes. Kasi ito ay under nga no? So kailangan po nating i-level up ng one level, which is the ideal weight later on. So, Thank you, yan sir. po tatakbo ang ating talakayan. Kaya kayo po ay malayang makisama sa ating talakayan sa pagbibigay ninyo ng inyong mga katanungan sa ating mga comment sections at syempre, pwede nyo po itong i-watch party at i-share. Yes. So, ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Eden sa ating underweight management. Okay, sige po. Ito nga, Sir Wilson, mga kaibigan, ay hindi natin madalas na pag-uusapan. Dahil ngayon po, we have a problem, yung globacity. Kasi talagang, ito yung very, popular ngayon. Pero ito pong underweight, hindi ito na pag-uusapan dahil, kumbaga, medyo onti lang yung nakakaranas na ito. Pero still, nagpo-post pa rin po ito ng problema sa society natin. Noong unang panahon, napakadami pong underweight, pero hanggang ngayon po ay marami pa rin pong underweight na kung saan kailangan po ng medical attention. Especially pag growing child po, no? Lumalaki yung bata, tapos still yung kanyang timbang ay hindi po proportion sa kanyang tangkad. Marami pong pwedeng mangyari, pwede pong magkasakit at lalo-lalo na po sa panahon na ito. Yung mga underweight po mga kaibigan ay pwede po silang madapuan agad ng sakit, lalo na po yung mga infectious diseases. So, mga respiratory diseases, yun po yung problema. So, kailangan po ay talagang ma-address natin ito. Kung problema po yung pagbigat natin, yung iba mga kaibigan natin dyan na mabibigat at talaga pong excess po yung kanilang fat stores sa katawan, ay yung mga iba naman po ay talagang hirap na mag-gain at talaga pong ang dami nilang ginagawang kaparaanan para lang bumigat at later on napapansin nila na nagiging mas worse yung condition nila.
So, mas mainam po talaga malaman natin ano ba yung mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon po ng underweight o undernutrition. So, ngayon po, alam po natin na ang underweight, ito po yung nakakategory. Pag ang inyong pong timbang ay bumaba po sa 18.4 ang inyong BMI, yung body mass index nyo. So, pag ito po ay bumaba, yun po ay tinatawag natin underweight. Mayroon tayong tinatawag na severe underweight. Pag ang inyong BMI po ay bumaba na talaga na mga nasa 14 below ang BMI. So, mainam po mga kaibigan na kayo po ay aalamin nyo yung timbang at talaga po meron na mga apps ngayon na you can put your height and weight at sasabihin po nila kung ano talaga yung BMI nyo. Madali naman po makikita yun eh. Kung pag tumingin kayo sa inyong salamin, makikita nyo agad yung inyong mga ribs, no? Pag nakubad kayo, pag alimbawa, Sa lalaki yun, ano? Sa lalaki. Sa babae, hindi ko alam ang itsura kasi ako naranasan ko maging underweight. Underweight, yun po. No? Medyo makikita nyo na yung ribs nyo pag nakakabad kayo o kaya alam nyo po yung talagang medyo skinny na talaga kayo, makikita nyo yung mga buto nyo. At alam nyo po na madali kayong, yung kumbaga mabilis kayong sipunin, mabilis kayong magka-respiratory problem. So yun yung may mga isa sa mga senyales na talagang hindi po maganda yung inyo pong timbang. Ngayon po, sintomas po ng may underweight, a person weighs at least 10% less than an average person BMI. Ibig sabihin po, halimbawa, ang aking BMI ay 18.5. Tapos 10% pa no, so possible mga nasa 16 siya. 16 ang BMI niya. Pero talaga po ang mainam talaga, ma-maintain nyo na hindi talaga bababa ng 18.5. Okay? Now, in addition to thinness, symptoms may include hunger pangs, no? Diseases, fatigue, weakness, sensitivity to cold, and loss of ambition. Minsan yung mabibilis mawala ng pag-asa sa buhay. Yung parang, kasi nga po, apektado na agad dito yung yung tinatawag nating psychological, no? So, eto po, mabilis sila mapagod, mahilo, mabilis po silang gutumin. At kahit ano pong kain nila, para bagang hindi dumadagdag yung kanilang timbang. So, pwede po kayo mag-comment dyan kung kayo po ay isa doon o kaya may kakilala kayo na maaari po nating matulungan sa panahon na ito. So, yung mga causes po, kailangan po maunawaan din natin kung ano po ba talaga yung causes kung bakit po nagiging underweight tayo or malnourished tayo, undernourished tayo. For some po, being underweight is seen as a problem. Totoo po yan. Pero sa iba naman po, ay talagang problema ito. No? Bakit? As one ages, being unusually slim can be an advantage in a number of ways. If a person is in a good health, Sir Wilson, no, mga kaibigan natin, habang tumatagal po, pag good health kayo, yung timbang nyo ay there is less and less reason to gain weight. Kumbaga, advantage po ito sa mga taong okay po. Halimbawa, okay yung timbang nila, no? Kumbaga, healthy sila. Yung timbang nila ay tama lang. Okay lang po na pag dumating ang panahon, imposible na silang mag-add pa ng timbang. Okay? Pero po, yung mga, yung iba naman po na merong, kumbaga sobrang nila, sabi dito, thinner people live longer and are in less danger from heart disease. Totoo po yun, yung mga payat. Pero, we're talking now about yung sa mga underweight talaga. Okay? Okay po yung yung timbang mo ay tama lang, yung BMI mo normal, sinasabi ng payat mo pero talagang normal naman, fit naman yung katawan mo, okay na okay po yan. Pero pag pinag-usapan po natin yung underweight, it is less than your BMI, normal BMI, which is yung 18.5 natin. Anong pagkakaiba, Ma'am Eden, ng slim sa thin at saka sa underweight? Yan, sige po. Slim kasi pag sinabi, ay, yung slim mo naman. Iba naman, ang payat-payat mo naman. Payat. Pero sabi nyo nga, hindi nangangahulugan yun na underweight siya. Yes, no? tama. It may either be, yun yung kanyang ideal, yes. BMI. Yes. Pero sa tingin ng tao, basta pag nakita ko yan slim talaga yan. Hindi na yan nagbago, slim na yan simula nung nakilala ko. Ganyan. Tama po. Pero yun nga, nagkakasakit, no? Walang sakit sa puso, at saka malusog naman. Yes po. Totoo po yan. Sir Wilson, kasi yung mata natin medyo deceiving talaga when it comes to yung
yung comparison ng mga katawan ng tao. So, yung iba po ay, syempre, parang ang payat naman niya, pero kasi yung tangkad niya kasi nahihila nung laman niya. Pero pag tinimbang niyo siya, ay talaga pong kinumpute niyo yung niya, yung body mass niya, index niya, okay naman. Tapos, yung distribution ng fats and muscles niya, normal. Kaya may iba dito natutuwa eh. Yung sa likod po ng ating, ng ating skin, kasi sabi nila, normal naman po pala sila. So, pero alam nyo po, ang pinaka-mainam po na indication dyan ay talagang yung BMI nyo mas mababa talaga. Plus, napapansin nyo merong talaga kayong mga sinyales, yung sintomas, na mabilis kayong mapagod, mabilis kayong hapuin, tapos irritable kayo, nahihilo kayo madalas, tapos po yung minsan nasusuka pa nga yung iba, at saka ang problema po ay yung lagi ka nagugutom, pero papansin mo hindi ka naman bumibigat. Then, yan. Okay, so for some, underweight is seen as a problem. For others, it is not a problem. Okay? Sabi po dito, ngayon po, itong health problems po na ito ay sa mga underweight, ay sabi po dito, ang problema po dito yung unintended sudden weight loss ang nangyayari. Okay, bakit kaya bigla siyang pumayat? Bigla siyang lumiit yung kanyang muscle, nagkaroon ng muscle atrophy. Ibig sabihin po ng muscle atrophy, mga kaibigan, no? Firm yung muscles niya, tapos mapapasin mo, medyo lumalayo. Nagsagi na. Sagi na siya, no? Tapos makikita mo, especially pag may mga sakit po yung mga tao. Now, isa po sa mga kadahilanan nito ay yung inability by gastrointestinal tract to digest and absorb food properly, resulting from ulcerative colitis at diverticulitis. Ibig sabihin po, may inflammation yung sa ating tiyan. Stomach. Okay, so ngayon po nangyayari, yung alam natin sa duodenum, dun sa tiyan natin, nandoon po yung part na kung saan nag-a-absorb po yung mga nutrients natin. Ang problema, dahil po may mga inflammation, nahihinder po yung absorption ng mga nutrients na kailangan po ng yung katawan, kaya naman po hindi nagbi-build up po yung ating katawan. Okay, so yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit kaya hindi tayo tawag doon tumataba. Ano pa? May parasites po, no? Yung intestinal parasites. Kaya ito yung naaalala ko ever since nung bata ako eh. Lagi sinasabi ng nanay ko, magpurga ka, bibili yan sa drugstore na pangpurga. Kasi po totoo, yung intestinal parasite, lahat po tayo meron yan at kailangan po makontrol natin yan. Kasi pag hindi natin nakokontrol yan, talagang you go with your life lang, hindi natin na alam na nabubuhay na pala yung maraming parasite sa ating tiyan. Kaya sinasabi, ang takaw-takaw mo. Pero hindi ka tumataba kasi ang dami mong bulate. Yes. Ang dami mong bulate sa tiyan. Yung bulate mo matataba. Sabi. Yes, yun po ang tumataba. Usually. Tsaka ito po yung nakakalungkot kasi mga kaibigan, yung mga bata po sa mga rural areas, kahit po dito sa urban areas, papansin mo lumalaki siya nila pero ang payat po ng kamay nila, ng paa nila. Kasi po, yun nga po, dahil nga stunted pa sila, no, hindi sila tumatangkad. Kasi nga po, yung nutrients na kinakain nila, kahit paramihin mo silang pakainin, still, yung nabubuhay, ang kumakain at tumataba talaga is yung mga parasites. Kaya kailangan po purunggahin nyo. Especially, marami akong nakita na 5 years old na Sir Wilson, na mga kaibigan, ang liit pa rin niya. Dahil nga po, tinanong ko yung magulang, ay hindi pa po pala napupurga yung kanilang anak. Okay? So, isa pa pong dahilan, yung pangatlo natin dahilan is yung ating tinatawag na digestive enzyme deficiency. Ibig sabihin po, yung ating pong mga kinakain, halimbawa po, carbohydrates man yan, yung inyo pong protina, yung inyo pong mga fats, ay nagko-convert po yan into more digestible food. Ibig sabihin, malalaki pong molecules yan, tapos papaliitin po yan ng mga enzymes, no? Para po ma-absorb po yan ng ating katawan. Ang problema po, yung lipase. Halimbawa, may problema na wala po tayong enough o kaya yung isang tao ay wala siyang enzyme pang tunaw nun. So, ibig sabihin, malaking po yung problema sa ating katawan. Pati po yung protina. Marami ngayon service yung G6PD, no? Hindi niya kayang i-break down yung pagkain na may mga certain foods po. So, kailangan po malaman din natin ito na kung saan
ito po yung mga kakulangan pala natin. Kung bakit po yung mga kinakain natin, hindi kayang i-absorb ng ating katawan kasi hindi po siya nako-convert into more digestible form. Okay, yung digestive enzyme deficiency. Ano ba po yung pangatlo natin? Pangatlo na ba to? Yes. Pang-apat, yung food sensitivities. Yung food sensitivities, mga kaibigan, yung mga food allergies. Halimbawa po, hindi mo kayang kumbaga sensitive ka sa pagkain ng itlog, ganyan. Nagre-react agad. No? Pag kumain ka ng mamantika, talagang nagre-react. Ako po, sensitive ako sa yung mga Sir Wilson, yung makakain lang ako ng mga mantika. Talaga ramdam ko na agad. So, prito na yes, matagal. prito. Isang kain ko pa lang ramdam ko na agad siya. Medyo namumula na po yung aking ibang part sa katawan. So, yung mga food sensitivity po ay kailangan rin po malaman din natin yan. Dapat ma-identify nyo. You can go to your doctor, yung ating allergologist, para po ma-determine nyo kung ano po yung mga pagkain na allergic kayo at para naman po makaiwas. Kasi pag meron pong allergies, maapektuhan din po yung buong sistema natin. Paano po tatanggapin ng katawan natin yung pagkain at yung sustansya. Okay? Pati po yung calories, no? Now, yung isa pa po natin, yung panglima natin, is yung endocrine imbalances. Ito, very familiar po ang lahat halos dito. Dahil yung diabetes, malaking bagay po yan para magpababa ng timbang. Correct. Okay? So, talaga pong, alam niyo po kung bakit? Kasi yung kinain nyo po will convert into blood sugar. At yung blood sugar, dapat po papasok siya sa ating selula. Ang problema po, dahil may mga nakaharang, okay, hindi enough yung insulin, yung nakaharang madalas yung fats. And then, yung insulin po, halimbawa hindi po enough para na napoproduce ng inyong pancreas para ipasok yung pagkain dun sa selula. So, lagi ka nagugutom, pero hindi naman nanonourish po yung inyong cells. No? So, maaari pong mag-weight loss din po kayo noon. Kumbaga, lagi kayo nauhaw, nagugutom kayo kasi hindi talaga nanonourish yung mga cellula nyo. Dahil nga po, meron po kayong endocrine imbalances. Isa pa po dyan is yung hyperthyroidism. Yeah. Yung Sir Wilson, no, yung talagang ang bilis ng pagliit niya. Tapos nakikita mo evident yung kanyang thyroid talaga, kitang-kita. So babalikan niyo po yung lecture ni Dr. Hernandez na kung saan nagsasabi po na yung management po ng hyperthyroidism at hypothyroidism. So sobrang dami po ng production, no, ng ating tyrosine. So anong nangyayari po, thyroid gland nagpo-produce ng maraming and eventually po ng TSH natin, T4 mataas po. So eventually po ang nangyayari ay mabilis po yung ating metabolism. So sobrang payat agad natin. So may mga management naman po tayo gagawin dyan. And then next po is yung surgery. Ito po, no, kasi nag-undergo ng surgery, so ang bilis ng catabolism, so talaga po mabilis mag-weight loss. Kaya po importante na may management talaga kayo with your dietitian. Kasi po, iba po yung bibigay na calories ng isang dietitian sa mga nag-undergo ng surgery. Pre and post surgery po. So, importante yan. Kasi pag halimbawa hindi na-address to, pwede magkaroon talaga ng infection. Pwedeng ikamatay agad. Hindi ka namatay doon sa surgery procedure, hindi sa sakit mo, kundi doon sa undernourishment. Okay? And then yung emotional trauma, isa pa po yan mga kaibigan. Kasi yung marami kang stress. Yung stress po, pinapabilis po niya yung ating mga inflammation sa katawan, plus pati po yung metabolism natin. No? Yung iba pa po, ibang tao, pag na-stress sila, kumakain sila na kumakain. Yung iba naman po, sobrang stress, hindi po sila nakakakain. So yun po. Isa pa po is yung chronic illness. Yung chronic illness mga kaibigan, yung heart disease, yung ating mga sinasabing mga tawag dito, yung diabetes, yung ating kidney disease, nakakapag-weight loss din po talaga yan. So, dapat po alam nyo yan, kumbaga, ito pong sinasabi natin sa inyo is awareness na hindi dahil kayo ay maliit, dahil may mga pagkukulang kayo na ginawa. Maaaring kasi may mga health conditions kayo na kailangan po alam nyo kung ano yon, ma-determine nyo yung underlying cause. At the same time po, dahil dun sa underlying cause na yun, magagawa natin ng paraan. Kasi mahirap po na hindi natin alam yung dahilan, banat tayo ng banat ng mga kakainin natin, at kung ano-ano na lang po yung kakainin natin, yung pala nagpapaworsen doon sa condition natin. Halimbawa,
kayo po pala ay merong heart disease. No, kaya pala pumapayat kayo. Ngayon, ang gagawin mo, kaya cancer. Yan. Ngayon, kayo po ay pumayat dahil doon sa sakit na yon. Ngayon, kain kayo ng kain. Yung mga kinakain nyo, hindi na po siya tama. Ang dami ng calories niya dahil gusto nyo nga tumaba. Yung pala, nagiging worse yung condition nyo. Mas nakakapagpalala doon sa mga sakit nyo dahil kumain ka ng mga matataba, ng mga processed food, ng mga high caloric food, tapos mas nabubuhay yung cancer cells sa katawan natin. Okay? So what else po yung mga nagkikimo, radiation therapy. So may mga pasyente po tayong nagkikimo, radiation therapy. So iba po ang management natin. Iba rin po yung mga sustansyang ibibigay natin para mag-build up talaga yung katawan nila. Okay? So may mga specific tayong nutrients and calories na kailangan po nila para ma-maintain po nila yung kanilang timbang para po pag nag-undergo sila ng chemotherapy ay masustain po sila sa procedure na yon. What else? Yung substance abuse pa po mga kaibigan. Yung substance abuse Addiction, talaga pong yung mga bisyo na yan, yung inom ng alak, yung paninigarilyo natin. Kasi nga po, yung drugs, yung illegal drugs, ay talagang marami na ko-compromise na sustansya sa katawan natin. Sir Wilson, naalala ko, may mga doktor din nagsasabi nito na especially po yung alcohol, no, talagang nagkakaroon po tayo ng nutrient deficiency. Especially po sa thiamine. Yung thiamine, kailangan po ng ating kaisipan niya, ng brain natin para mag-function ng maayos. B12 ba yan? Ano ang thiamine? Thiamine po, no? Yung ating mga B-complex, yung B1, B6, yan, mga B12 natin. Yan po mga thiamine and pyridoxine, tsaka po yung B12 natin. Yan po mga essential B vitamins natin ay talaga nagkakaroon ng deficiency. Yan yung nawawala pag tayo po ay nagka-alcohol. Kasi nga po, yung kinakain natin na masusustansyang pagkain, siya po yung maghahadlang para ma-absorb po ng katawan natin yon. Hindi lang yon, marami pa yung mga caffeinated drinks. Yung po ay mga ano sila mga hindi lang sila calcium robbers kundi nutrient robbers sila. Ibig sabihin, ninanakaw nila yung mga nutrients sa katawan natin. Ano pa po yung AIDS? Papansin niyo po yung mga HIV, mga AIDS positive. We do not condemn them, mga kaibigan. However, we love them and we want them to know na possible po na mag-underweight sila dahil po sa condition na ito. Dahil po yung sistema ng katawan ay naglalaban-laban yung immune system po nila. Yeah. What else? May mga tanong po ba? So may marami na tayong katanungan, ano? So, gusto nating batiin muna, no? Si Ma'am Edna Duwat. Hello po, ma'am. Si Sir Charlie Acevedo, sabi niya, ano daw bang mas okay, overweight o underweight? Alin ang mas madaling i-manage? Okay. Sige po. Si Ma'am Mitch, siyempre, nanonood si Ma'am Miles, and then si Ma'am Edna, sabi niya, what is the ideal weight age for 62? Yes po. Thank you for your answer, ano? So, kasi gusto ko rin itanong mamaya. Ano ba ang dapat na, di ba, pag nag-kinompute mo yung BMI mo, yes, Ma'am Eden, yung edad mo ay tumataas Yes po. No, yung range ng age mo tumataas. Dapat ba sumasabay din yung weight mo? Siguro magandang tanong din yan mamaya, no? Yes po. Si Ma'am Elsa Septimo, si Ma'am Amelia Garcia, to si Ma'am Richelle Elisan Herong, pwedeng replacement sa soy para sa G6PD, sa mga may G6PD, no? Si Ma'am Jean Simoy, si Ma'am Lenny Wabel de la Cruz, si Doc Linda, ito, bakit daw yung mga seniors pumapayat na kadalasan? Paano daw ito maiiwasan? Yes, si Ma'am Arlene Kalimag, no? And then si Ma'am Liz Bruel at si Ma'am Marilyn Makasaya. Yes, salamat po sa inyong mga katanungan. No? So, saan tayo pupunta? Sa umpisa, no? kay Sir? Yung ano bang mas mabuti? Yung mas madaling i-manage daw. Overweight o underweight? Actually po, parehas silang, sabi sa pag-aaral, no? Yung pinakamadali daw is yung underweight kasi papakainin mo lang daw yan. Medyo i-correct mo lang. No? Ino-nourish mo lang. Yung medyo mahirap po yung yung overweight kasi talagang it takes a lot of self-discipline para talagang makat mo yung calories. Kasi nasanay ka nang kumain ng marami. So, sobrang hirap niya. Pero talagang with determination talaga, kaya mo siya. Diba? Kasi, pero po yung underweight ay medyo
kahit pa paano, mas madali siya kukumpara natin sa overweight. Pero po, kailangan careful din po tayo sa mga underweight, sa management ng underweight. Kasi nga, alam po natin na may mga nako-compromise po, especially pag may mga underlying cause sila. No? Yung mga hyperthyroidism, yun. Actually, hyperthyroidism, ang hirap din niyang i-manage. Especially pag halimbawa, hindi nagpapacheck up yung pasyente, hindi umiinom rin ng gamot. So, napakahirap po i-correct nung timbang na yon. Okay? Tsaka sa cancer, no, Ma'am Eden? Yes, cancer. Napansin ko sa mga nakilala nating nagka-cancer, no, lalo na yung nag-undergo na ng chemotherapy, talagang naglalabasan yung singaw nila sa bibig. Tama, no? While on the process of the chemotherapy session, talagang kahit anong gusto nilang kain to supplement yung mga, siyempre, lumalaban yung sistema mo sa gamot. No? Naglalabasan yung mga singaw na yan. Talagang nakaawa-awa sila. Napakahirap po, no? Especially on cancer. Ang dietitian po will always compute. Ang dami po niyang i-compute macro and micronutrients para labanan yung sakit. At the same time, hindi mako-compromise yung calories, pati yung mga nutrients na kailangan niya. Tapos, yung, route pa yung, kumbaga, yung daanan pa. Yung paano niya kakainin. Yes. No? So, tatanggapin ng katawan niya. Tama po. Yung kanyang form ng food, kailangan pa yun. So, yung mga matatanda daw, bakit pumapayat? Yes. No? Dati, nung active pa, nung nagtatrabaho pa, pero nung nag-retire na, talagang may significant loss of weight. Yes po, no? Kasi po, habang tumatanda tayo, yung muscle mass natin, nababawasan po talaga yan. May peak tayo na edad na kung saan we build muscles eh. Pero po, yung pag tumatanda na tayo, especially at the age of 40, yung muscle mass natin nababawasan ng 5 to 10%. And then, kaya po talagang importante yung exercises eh. Pag tayo tumatanda, para ma-build pa rin po yung ating muscles, hindi tayo nagma-muscle atrophy. Yung iba naman po ay bumabagal yung metabolism nila, which is very true din po sa mga tumatanda. Dahil pag bumabagal yung metabolism nila, tapos medyo sedentary lifestyle na uupo-upo, talaga nag-gain weight naman sila. Okay? So, dalawa yung nangyayari eh. Pwedeng pag kayo tumanda, mag-weight loss kayo talaga, sobra, or yung isa po, nag-gain ng weight. Kasi pag nag-retire po tayo, wala na masyadong ginagawa, uupo-upo, nagpapahinga, tapos bumabagal yung metabolism, tapos napapasarap yung kain, so nag-gain weight tayo. Yung iba naman po talaga nag-weight loss talaga sila kasi nga, isa po psychologically sa mga matatanda, yung mga stress in life, yung mga sakit lumalabas na rin, tapos minsan naiisip mo na, eto na lang pala ang buhay, no? Parang na-reach ko na yung peak ng aking vitality, yung aking pagkatao, yung aking buhay. So parang naglelas na yung hope nila. So yung emotional stress na apektuhan. Pero physiologically po, ang mga matatanda ay nababawasan talaga ng muscle mass. Okay. So sana po ay naging malinaw po yan, ano? At pwede po natin ituloy pa. Meron pa yatang reasons. Yeah? Okay. Reasons for sudden weight loss din po ay yung eating disorder, mga kaibigan. Yung eating disorder, ito yung tinatawag natin pag tumingin ka sa salamin, tingin mo, ang taba-taba-taba mo. Okay? So parang, kumbaga, kahit naman tama yung timbang mo, feeling mo pa rin talaga ay mataba ka. Isa pa po dun is yung eats too little. Ibig sabihin yan, onti lang yung kinakain nyo po. Pero, tawag dito, yung kumbaga, onti lang yung kinakain mo, yan, onti lang yung kinakain mo, tapos, yun, feeling mo, ang taba mo pa rin. Pero, yung isa naman po, kain ng sobra, tapos isusuka lang rin niya. Yan. Parang ano yan, no? Both extreme, no? Yes. So, yung isa, konti na lang kinain mo. Yes. Yung isa naman, sobra-sobra. Oo, tapos igaganon po nila yung kamay nila, no? Doon sa ngalangalan nila para mag-urge ng pagsusuka. Wow. Yun. So yun parang po. sayang, no? Sayang. Kasi nandun po yung guilt eh. Kaya yung eating disorder, ano yan eh, hindi po yan maganda. Kailangan po ma-address yan. Kasi it has something to do with psychological talaga aspect eh. So yung iba, dahil tingin nila malaki po sila,
So, hindi na lang sila kakain. Yung iba naman po, kakain ng marami, pero nag-guilty sila. Kasi inisip na baka tumaba ako, ganito. So, maggagawa sila ng parang para isukan nila yung kinain nila. So, pag ganun po ang nangyayari, ay talaga nahihirapan yung digestive tract natin. Marami pong makukompromise, especially yung mga part na kung saan ina-absorb sana niya yung sustansya ng katawan. Okay, what else pa po is yung zinc deficiency. Kala natin, simple lang yan, no? Pero talagang it can cause po sudden weight loss. Kaya kailangan kumain po kayo ng mga masustansya. Isa natin sa mga zinc source ay yung garlic. Yung iba ayaw yung garlic. Marami nagtatanong, ano daw ba ito zinc? Zinc po is a mineral, no? Mineral that our body needs. Yes. So, maganda po sinabi ni Ma'am Eden, no? Yung bawang natin mayaman sa zinc. Yes po. So, napakasimple lang pala. So, pagka kayo nagluto at may bawang, yung iba hindi kinakain yung bawang no? Yes. Kainin na rin ninyo yung bawang. Tama. Para makasync kayo. Very evident to, Sir Wilson, sa mga rural areas na mahilig po sila, even here in urban areas, na mahilig sila sa processed food. Yung magpapakulo lang, lalagay yung tapos lalagyan po ng seasonings. Yung seasonings na po yun, walang garlic, walang yung mga essential nutrients, more on chemicals lang. So yung zinc na yun, ay pag deficiency sila, ay madalas po talagang, kulang talaga. And cancer po. No? Yung cancer din po, mga kaibigan, talagang, ito talaga pong nakakalungkot dahil sa society natin ay ang dami na nagkaka-cancer. Papasin niyo po, ang laki-laki po ng build-up ng katawan niya, ang laki-laki ng build niya, pero ng katawan niya, pero nung nagka-cancer, ang bilis ng pagliit. Pagpayat, no? So, alam niyo, nakakalungkot mga kaibigan dahil ngayon, dati ang cancer, Sir Wilson, paisa-isa lang no? Pero ngayon po ay talagang parang basta may isang kaibigan mo lang na kausap mo, kabanding mo lang, tapos nalaman mo may cancer, stage 4 agad. So, nakakalungkot po yan. So, kailangan po bantayan natin ang ating mga sarili. Kaya po, ang solution natin mga kaibigan, ay eto po, no, sa lahat na nabanggit natin ng mga dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng sudden weight loss, underweight, bakit hindi nako-correct po yung timbang natin, kain tayo ng kain, pero still, hindi po tayo lumalaki o nagkakalaman. Ang solution po, number 1, is yung eat nourishing food. Ito po yung tinatawag nating the power plate. Yung plato nyo po, may kapangyarihan. Kumbaga, nilagyan ng kapangyarihan ng Panginoon na para tayo ay maging malusog. At syempre, yung plato natin, dapat ang nakikita po doon, yung whole grains natin, yung ating mga mahihibla na bigas, hindi bigas yung kanin, no? Yung gulay, yung inyong prutas na makukulay, at yung mga beans, legume nuts, yung mga tofu nyo, yung mga mushrooms nyo na mayayaman po sa protina, sustansya, at phytochemicals. So, doon pa lang po ay matutulungan na po makorek yung mga nutrient deficiency sa ating katawan. Okay? So, tsaka yung calories po niyan tamang-tama po para hindi naman sobra-sobra yung timbang na makuha din natin kasi sobra yung calories, kundi tamang-tama lang. Naalala ko, Ma'am Eden, dito sa power plate na to, no? Palagi nating sinasabi, we compute how many is the carbohydrates, how many is the fiber, mga nutrients. Alam mo, pagka ganyan ang plato natin araw-araw, sasakit ang ulo mong mag-compute, no? Totoo po yan. At hindi ka na magko-compute kasi ang dami na dyan, no? Po. Halos nandyan na lahat. Huwag ka na mag-compute. Basta gawin mong ganyan yung plato mo, ay hindi na problema yung compute. Pero pagka iisa lang ang itsura ng plato mo, brown lang, no? Iisa lang ang nakalagay dyan, 2 kulay lang o 3, talaga dapat ka hong mag-compute dahil check yun, meron kang deficiency, may kulang, no? Yes po. Na sa iyong kinain. Yes po, tama. Tsaka paalala din po na maaring kasing Sir Wilson, no, mga kaibigan natin, halimbawa, mas gusto nilang kumain ng maraming prutas. Tapos, dahil busog na sila, hindi na nila nakakain yung ibang parte ng plato. So, kailangan balanse. Kaya po tama po yung sinabi ni Sir Wilson na kailangan yung plato nyo, makikita yan lahat at mauubos nyo talaga. Okay? So, isa pa po is consult with your dietitian.
importante po magpakonsulta kayo sa inyong dietitian dahil ang dietitian nyo magdi-determine kung ano ba talaga yung timbang na para sa iyo. Ano yung goal natin within this span of 3 weeks o 1 month or 6 weeks or 6 months. So, meron po kayong, kumbaga yung dietitian nyo, magko-compute, at the same time, i-assess kayo, ano po yung kulang sa inyo, at gagawin po kayo ng individualized meal plan. Yeah. Ibig sabihin, individualized meal plan, hindi po siya kagaya ng pang general, no? So, specifically para sa inyo, kung ano po yung madaling lutuin, madaling hanapin, at yung mga pagkain na para po talaga sa inyo. Yeah. Ito si Ma'am Edna Duwat, yung 62 years old daw siya. Anong ideal weight? Yes. So siguro hindi lang ideal weight ang mahalaga dito, kundi yung BMI niya. Yes. No? Na kailangan niya pong makuhang makompute. Yes po. Kaya ba niya makompute to on her Yes own? po. Actually po, yung inyong kilo body weight, i-divide nyo lang po yun sa meter squared natin. Yung height nyo po, yung meter squared nun. Okay. So, kung halimbawa po, ang lumabas po doon ay nasa 18.5 to 23. Actually, yun naman talaga yung ano ng... So, kung 62 siya, and then... halimbawa, ang feet timbang... ba? Feet? Ang... yung meter squared natin. Meter squared. Yes. So, you have to convert your feet into meter squared. Yes. So, yung pang-divide nyo sa inyong edad. Yeah. Sa inyong timbang. Sa inyong timbang. Kilo weight natin, kilogram. So, halimbawa po, 60 kilograms kayo. Tapos, i-divide natin sa 2.54. Yun yung meter squared. So, pag lumabas po, ang lumabas doon ay nasa 18.5, in between po ng 18.5 to 24.5. Ito yung WHO, pero yung ating Philippine BMI natin, standard natin, hanggang 23 lang. So, tiyak po na nasa pasok normal kayo. Pasok normal. kayo. Ideal. Yes. So, doon sa ideal weight nyo naman po, nagdideduct lang tayo ng 5%, ay 10%, at nag-a-add tayo ng 10%, yun po yung weight range natin. Halimbawa po, ako po, ang pinaka-ideal weight ko ay 49. So, magdideduct ako ng 4.9. So, mangyayari po, 45 to mga nasa 54 kilograms po yung weight range ko. Pero yung pinaka-ideal weight ko ay 49. Pero there's no problem po kung kayo po ay nasa 45, 46, kasi weight range nyo po yun. Okay. So, sana po natulungan kayo ng bagay na yon. Yes po. So, meron pa bang paraan, Ma'am Eden? Yes po. Not only to consult is to correct vitamin and mineral deficiency. Yeah. Kailangan po ma-determine natin kung saan ba talagang nutrients kayo kailangan na mas i-improve. Kasi nga po, nabanggit natin kanina, may mga nutrient, vitamin and minerals deficiency tayo, maring dahil po yung absorption po natin sa katawan. Dahil may celiac disease tayo, kaya meron tayo pong tawag dito, tinatawag na diverticulitis, o kaya naman yung may enzyme na hindi, kumbaga lacking tayo dun sa enzyme na kailangan natin. Kanina po pala nabanggit yung yung G6PD. Okay, yun yung pamangkin ko, may G6PD, no. Actually po sa pag-aaral ngayon, wala pa naman talagang matibay na ebidensya na yung mga soy, mga beans ay bawal sa G6PD. Sa G6PD. Faba beans lang naman kasi yung na determine nila na bawal dun sa G6PD. So, you can go for, kung medyo doubtful kayo, you can go for pea protein. Okay din po yun. Soy protein, I believe po still, kasi I have a patient right now na may G6PD din. And I recommend yung pea protein and soy protein, still okay pa naman po yung pasyente. And wala po nagiging problema. So, still, you have to consult with your doctor, work hand in hand with your dietitian and with your doctor, pedia-doctor, para po ma-assist ito. Pero sa pag-aaral po talaga, yung soy ay hindi pa naman po na-proven na masama siya sa G6PD. Kasi ang nangyayari po, since yung faba beans ay nalaman na hindi maganda sa G6PD, generalized na. Nadamay na ibang beans. Ano ba yung faba beans na yung meron ba tayo sa Pilipinas, no? Meron din naman po. Parang siya, kaano siya ng patani. Parang yan. Kaitsura. Po, yung family siguro. Family sila ng yan, patani. Yan. Yan po. So mga beans na lapad siguro, no? Okay.
So ito, dito sa vitamins and mineral deficiency, Ma'am Eden, kasama ba dito yung mga hormones? Opo. Kasi po because of hormonal imbalances. Yan, kasi yung hormone sa pagtulog, so hindi sila Yes. nakakatulog. Yes. So iinom sila ng melatonin Yes, totoo para po yan. makatulog. So ganun na, I think malaki ring factor din ang pagtulog, Yes, ano, sa Totoo po yan. underweight management. totoo yan. Pag nagpupuyat ka kasi, pwede kasing, yun nga, ang bilis kasi ng metabolism mo pag, puyat ka eh. So, ang bilis talaga ng pagbagsak, no, o pagbaba ng timbang natin. At saka, importante po, hindi ko po i-encourage talaga yung mga supplementation na synthetic, yung artificial, I highly recommend po mga kaibigan, is yung natural supplements. Kasi talagang, alam nyo po, hindi pa talaga nakakapsulize yung phytochemicals at lahat ng sustansya dyan. Alam nyo po, nung dati nag-aaral ako, pinagtatalunan ng mga scientists yung mabawasan mo lang ng moisture content yung yung nutrients, yung dun sa may pagkain. Nag-iiba na yung nutrients niya eh. Yung number niya eh. So talagang ang tagal-tagal pinag-uusapan yung moisture content eh. So yung mga prutas at gulay po, pag halimbawa po kinakapsulize natin, we cannot really say na 100% kuwang-kuha na nun yung lahat ng sustansya na wala. Pag hydrate mo siya, dehydrate mo siya, dehydration. Yung process ng pagtanggal ng tubig niya. Okay, may isa lang akong kilala, Ma'am Eden, na talagang kino-commercial nila na they are rich in phytochemicals. Alam mo naman yung isang kumpanya yun ng pineapple, no? So, I don't know how true is that, no? Yes. Itong slide mo na ito na natural supplements, saktong-sakto ito sa katanungan ni Ma'am Arlene Kalimag. Sabi niya, good morning po, masama po bang kumain araw-araw ng saging? Kasi may saging, Yes. Kasi po, kung di daw kumpleto ang araw niya kapag hindi siya nakakakain ng saging sa isang Yes. araw. Depende po kasi talaga kung ano nakasanayan natin prutas. Wala pong problema kung araw-araw kayo kumain ng saging. Huwag naman po yung umaga, tanghali, gabi, puro saging. Ibig sabihin, you will add other fruits din po aside from saging. Yeah. Kasi yung saging actually po, mataas po yung calories niya, which is very good po when it comes to weight management din. Tsaka, alam nyo po, mayaman po sa potassium yan. At marami pa pong phytochemicals yan na makakabuti sa ating katawan. Huwag nyo lang pong gagawing parang, na siya, yun na lang po yung magiging prutas nyo. You add something din po para naman ma-enhance pa yung sustansya. Kasi tatandaan nyo po, no, wala pong isang pagkain na kumpleto na po lahat na nandun. Walang walang mga nutrients na kumpleto na siya, tinatawag nating tawag dito yung powerful food, no, yung parang sabi nila ito na yung pinaka powerful na pagkain, no, wala pong Meron nga gano'n. magic plant, magic plant ba yun o magic fruit? Magic fruit, wala Pero pong wala gano'n. namang yatang gano'n, na nandun nga lahat. Tama Yes. po, no? Naalala ko, Sir Wilson, papansin natin, ito po yung pagkakagawa ng Panginoon, no? Iba-iba yung variety. Parang yung munggo po, pasin yung mga kaibigan, yung munggo, may munggo na dilaw, may munggo na red, may munggo Green. na green. Iba-iba po yung kanyang nutrients. At pag yun po ay kinain nyo, variety, nakukuha nyo po yung sustansya niya. Magandang idea yan. Paghaluin nga natin minsan yung tatlong. Paghaluin natin. Totoo po yan. No, so, hindi po natin pwedeng sabihin na nandun na lahat nung kailangan natin sa isang pagkain. Yeah. Kaya gusto pa rin natin variety, ibang kulay. Meron pa ba, Ma'am Eden? Yes po, moderate outdoor exercise. Hindi po porket nag-gain weight tayo, gusto natin mag-gain weight, ay hindi na tayo mag-exercise. Kasi po yung exercise, malaking bagay po para ma-enhance po yung ating buhay. Yung, alam nyo, pag nag-outdoor exercise kayo, although po sabihin natin na stay safe tayo, nasa loob lang tayo ng bahay, paminsan-minsan, we have to go out and to breathe fresh air. And then, kailangan din po natin magpa-araw kasi immune system yan natin, kailangan natin mapatibay. At saka po, yung moderate exercise, malaking bagay po yan para talagang ma-maintain natin yung hormones natin na maging balanse. Okay? What else po? Yung sleep is medicine. Kailangan po talaga ang pagtulog. Yung mga bata po ay talagang sila ay natutulog para maging healthy. Tayo rin po ay matulog. At yung mashed banana pala for infant, especially po, yung mashed banana po kasi, Sir Wilson, mga kaibigan natin, ay enough calories yan para mag-gain weight po yung mga infant child natin.
Yan Okay? ang ginagawa namin ngayon. Yes, ni 30. And avoid stress. Pasensya na po kayo kung picture ko ho yan. Kasi pag nakakapag-outdoor talaga, nakaka-less ka talaga ng stress Parang sinuntok mo na at sinipa mo pa yung stress dyan, ano? Oo, suntukin at palayuin ang stress. Kasi po yung stress talaga po nakakapagpapayat sa atin yan. And syempre, drink a lot of water that will help po to cleanse our system. And ito po pala mga kaibigan, no, avoid natin yung fried food, junk food, and drinks, processed foods, caffeinated drinks, tobacco, alcohol, yan po lahat ay mga pagkain na inaagawan po yung katawan natin ng sustansya. Okay? And syempre, eat in relaxed surroundings. Do not eat when you are nervous or upset. Kasi po, totoo lang, malaking bagay po pag halimbawa stress tayo o kaya talaga ninenervyos tayo ay hindi ma-absorb yung kinakain natin. Talaga Mabilis kang kumain, nagmamadali ka, Yes. hindi mo nang inunguya. Ayan. Yes. Yan po. Masyado. Okay? Kaya kailangan relax tayo. So, salamat po sa mga tips na yan, ano, on how to manage underweight, ano? Pag tayo po ay mayroong tinatawag na underweight. So, Yes. salamat po kay Ma'am Rosby Crejio, Ma'am Libe Hello po. Quezon. No, may tanong po si Ma'am Liwe dito. Tanong ko po anong pwedeng exercise sa akin kasi po total hips replacement po ako. Okay. Pag-usapan po natin yan. Yes. No, Sa exercise ibang natin na topic. Okay. So ngayon po, bago tayo matapos ay bigyang daan muna natin itong ating mga patalastas na ating mga serbisyo at ating mga kurso dito po sa ating kolehiyo. Ito ang mga available services ng Adventist Med para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you, pero walang walk-in. Please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory services. Immunization services. PT and rehab home care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive-thru services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious. Here's our Healthy Bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister institution. So yan po ang ating mga patok na serbisyo at produkto ngayong panahon na ito. Ito po sa ating ospital, sa ating Adventist Medical Center Manila. Nais natin pasalamatan pala yung ating mga patuloy na sumusuporta, nagtumutulong sa atin sa ating laban sa COVID-19. Ano po ang Advent Health Florida sa kanilang mga binigay na high flow na oxygen devices para sa ating mga COVID patients, kay Sir Ferd Samiling sa kanyang automatic na alcohol dispenser, no? At sa marami pa pong iba na patuloy na tumutulong sa atin, nagbibigay ng suporta, donations at mga tulong. Ngayon po, bago tayo manalangin ay iwan natin itong talata natin ito. Ang sabi po dito sa Mateo 6:25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or what about your body, what you will wear. It's not for life more than food, and the body more than clothes. So tunay po na sabi kanina ni Ma'am Eden, binigay talaga ng Diyos, hindi lang sinadya, no? Talagang dinisenyo ng Diyos na iba-iba yan. Iba-ibang kulay, iba-ibang hugis, iba-ibang sustansya, sapagkat yan po ay binigay, inilaan sa atin ng Diyos upang para sa ating pagkain at sa ating kalusugan. Kaya hindi dapat sana tayo mag-worry, no? Kung lahat lang sana yan ay kilala natin at kinakain natin. Yes.
nilalagay natin sa ating hapagkainan para sa ating katawan at kalusugan. So, hilingan po natin si Ma'am Eden sa isang panalangin. Ay po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, muli sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, sa pagpapaalala sa amin, na kung saan kami ay mananampalataya sa inyo, dahil kayo po ang may lalang sa amin at kayo po ang nakakaalam na aming kinabukasan. Patuloy pagpalayan ang mga kaibigan, na patuloy sila, Panginoon, maging malakas, maging healthy, at tulungan niyo po sila, Panginoon, na kumain ng mga masustansyang pagkain, magkaroon ng healthy lifestyle, upang sa ganon sila po ay makaiwas sa mga sakit at makapaglingkod ng lubusan sa inyo. Kami nawa ay mapuspos ng banal na spirito, ang lahat ito aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami po salamat, Ma'am Eden, sa iyong siyempre paghahanda ng iyong lecture ngayon at siyempre sa iyong expertise dito sa underweight management. Kaya sana po marami ang natulungan at marami pa ang makikinabang pag ito'y ating i-share itong ating episode ngayon. At hanggang sa susunod pong broadcast ng Adventist Med Facebook Live, ito po ang inyong lingkod, si Wilson Sia, nagsasabing lifestyle is indeed a medicine. Maraming salamat po and God bless you.